Why can't he be mine? He will be yours, Lorraine. Hindi ako papayag na mapupunta sa ibang anak ko, lalo na sa cheap na Anasandrang yan. Binda, magandang araw po. Anong kailangan mo? Nakikipag-date na po ang anak ninyo. Paano nagawa ng anak natin to sa atin? Sinumbong mo si Sandra sa airmat niya? Naninibago ako sa'yo, pare. Gagawin ko kahit ano. Maghiwalay lang sila ng lalaki niya. Hindi mo ako sinusuway? Hindi po, Nay. Sinungaling? Ngayon mo sabihin sa akin na hindi ka nagsisinungaling. Hindi ko pa po siya nobyo. Matatanggap pa ng lalaking yon? Pag nalaman niya na isa kang awok. Hindi mo pa nakilala parents si Sandra? I really want to meet them, pero natatakot yata si Sandra eh. Mapapatawad lang kita sa dalawang kondisyon. Hindi ka napapasok at hindi ka na rin makikipagkita sa lalaking yun kahit kailan. Pero, Nay... Pero ano? Hindi mo kayang gawin, Sandra? Hindi po ako pwedeng tumigil sa pagtatrabaho kasi kailangan ko po tulungan si Itay. Sandra, huwag mong gawing dahilin sa akin yan. Dahil kaya ko magtrabaho sa pamilyang to, hindi ikaw. Nay... Bakit, Sandra? Hindi mo kayang sundin ang gusto ko? Bakit? Dahil hindi mo kayang malayo sa lalaki mo? Mas pinipili mo ba siya? Hindi naman po sa ganun. Eh ano nga? Ipaliwanag mo sa akin! Akala mo ba ginagawa ko to para sa sarili ko? Ginagawa ko to para sa'yo! Sandali lang po, Nay. Sandali lang po. Sige po, susundin ko na po lahat ng mga gusto niyo. Hindi na po ako magtatrabaho, tsaka... Hindi na po ako makikipagkita kay Sir William. Kaya mo pa bang ipigil kung aking sasabihin na ako ay mayroong tinatagong lihim? Pag-ibig pang malaman, di ka kaya lumisan. Pag iniwanan mo'y masasaktan lamang. Nagiging maingay na naman siya. Ganyan talaga kapag may pinagdadaanan bilang tao. Hayaan mo muna siya, Carlos. Hindi ba tayo nagiging marahas sa kanya? Marahas? Bakit mo naman sinasabing marahas tayo? Alam naman natin na mahal niya ang trabaho niya. Yung trabaho niya? O yung lalaking yun? Belinda. Carlos, akala mo ba natuwa ako sa ginawa ko? Akala mo ba nasisiyahan ako? Na nakikita kong nahihirapan ang anak natin? Siyempre hindi. Dahil isa akong ina, Carlos. At masakit para sa akin na nakikita kong nahihirapan ang anak natin. Pero kailangan gawin ko to dahil ito ang tama. Dahil hindi ordinaryo ang anak natin. Dahil may lihim siya na kailangan nating pag-ingatan. At gagawin kong lahat para hindi ito malaman ng kahit na sino. Kuya, anong oras naman po ba uuwi si nanay? Sigurado ako. Kasing na naman yun. Basta ni Kai, matuto kang kasi kasuhin ng sarili mo. Kahit walang inay. Sarili nga niya, hindi na kayang alagaan. Hindi mo na siya maaasahan. Sige na, kumain ka na. Kuya, kamusta nga pala kayo ni Ate Sandra? Hindi kayo pwede ba? Huwag na muna natin siyang pag-usapan. Sige na, kain ka lang. Kuya. Hello, Sandra? Hey, I was just about to call you. Naunahan mo pa ako. Hey, umiiyak ka ba?
Sorry. Sorry talaga, William, ah. Wait, sorry. Bakit? For what? Ito na yung huli nating pag-uusap. Hindi mo na ako pwedeng makita o makausap man lang. Basta sorry talaga, William. Hello, Ana Sandra? Ana Sandra? Sasabihin na ako ay mayroong tinatagong lihim. Sana naman ay huwag mong iisipin na di ko kayang ikaw ay ibigin. Ang So ano, Nani? Hindi ka papasok. Oo eh. Yung kasi gusto ni inay. Alam na yan ni Sir William. O so ano mangyari sa inyo ni Sir William yan? Hindi ko alam. Alam mo, Ana Sandra, kung mahal mo talaga si Sir William, ipaglalaban mo kahit anong meron kayo, paglalaban mo. Becca, hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Alam mo, Ning, alam ko mga magulang mo sila, pero malaki ka na. Hindi ka na pwede nagpapadikta sa buhay. Hello, hindi ka na teenager. Nasa edad ka na, Ana Sandra. Ana Sandra, pumasok ka na dito sa loob. Becca. Becca, di ba may pasok ka pa? Mahuhuli ka na. Umalis ka na. Becca, ano bang nangyayari? Bakit ayaw na akong kausapin ng kaibigan mo? Tell me, may kinalaman ba dito sa mama at si Lorraine? Sir, mukha naman pong wala. Then bakit ayaw na ako makita ni Ana Sandra? Sir, akala ko po ba nag-usap na po kayo? Well, medyo. Nagpaalam siya sa akin pero hindi siya nagbigay ng dahilan. Kaya kung may alam ka, please tell me. Ayoko rin po kasing makialam, sir. May nagawa ba akong mali? Ay, sir, wala. Alam niyo, sa totoo lang po talaga, napakabait niyo po kay Ana Sandra. Sir, kasi talaga po yung mga magulang niya. Sila po kasi yung nagsabi na wag na po siyang pumasok para po hindi na po kayo magkita. Pero bakit? Eh, sir, hindi ko talaga alam. Wala na po talaga akong maibibigay na sagot. Okay. Alam mo, mag-usap na lang tayo doon. Tara. Mukhang tapos na ang problema natin, my dear. Shall we celebrate, tita? Belinda, wag mo nang gawin yan. Naiwag! Ano ba? Ang sama-sama niyo! Ang sama-sama niyo, Nay! Sinunod ko naman po yung gusto niyo, ah! Hindi na ako nakikipagkita sa kanya! Bakit niyo pa ginawa to? Mabuti na yung wala kang hawak na kahit na ano. Para mas madali mo siya makalimutan. Kaya ayoko po siya makalimutan. Gusto ko po palagi ko pa rin po siya naaalala. Alam mo, talagang hindi ka na mapigilan, no? Di ba sinabi ko na sa'yo na hindi ka pwedeng magkagusto sa lalaki dahil hindi ka na tunay na tao? Hindi totoo yan, Nay. Tao pa rin po ako. Kaya nga po ako nakakaramdam nito eh. Kaya nga po ako umiimig kasi tao pa rin po ako. Huwag mong ipagpilitan yan! Yan ang ikamamatay mo! Ang maniwalang tulad ka namin na normal! Anak, ang sinasabi lang ng inay mo, nagugustuhan ka ni William dahil dyan sa ganda mo. Pero paano pag nalaman niya yung totoong itsura mo sa gabi? Paano niya matatanggap yon? Hindi po ako makapaniwala. Kayo pa pong mga magulang ko nagsasabi na hayop ako. Na hindi ako pwedeng umibig.
Kayo pa po yung hindi makatanggap na tao ako. Dahil totoo. Siguro kung naging prangka ako sa'yo, hindi ka mangangahas na mapalapit sa lalaki. Wala ka na bang pakialam kung mapahama ka o makapatay? Paano kung yung William na yan pa, ang mapatay mo? Makakaya mo ba? Kung ang lalaking mahal mo, ang siyang maging biktima mo? Anak, Tuloy po. Pagpasensyahan mo na yung nanay mo. Pasensya? Ako po yung magpapasensya? Tay, ang sakit-sakit po ng ginawa niya sa akin. Anak, nagawa lang niya yun dahil mahal ka niya. Ganun ba yung pagmamahal? Tay, kung ganun, wag na lang niya akong mahalin. Huwag mong sabihin yan. Nanay mo pa rin siya. Tay, walang nanay na katulad niya. Kinamumuhian ko siya. Galit na galit ako sa kanya, Tay. Sana naman ay huwag mong iisipin na di ko kaya ikaw ay ibigin. Hi, William. Lorraine? Ano yan? I have 2 titanium tickets to Sting's concert tonight. Alam kong all-time favorite mo yun. Kaya may date tayo later. Look, I'm sorry, Lorraine, but I'm just not in the mood for a concert. Kahit Sting pa yan. At bakit? Because you want to make mukmuk here? Gosh, William, grow up! Kung ayaw sa'yo ng attendant na yan, let her be. Nagpapa-apekto ka pa sa chipipay na yan. Nandito lang naman ako. You know what, Lorraine? You should grow up. At itigil mo yung kasasaksak mo sa sarili mo. Hindi kita papatulan. Ever. Okay? Hoy, Ana Sandra! Dahil ang tigas na ng ulo mo, sige nga, magpakita ka sa William na yon na nagiging awok ka. Tignan ko lang kung matatanggap ka pa niya. Tama na yan, Belinda. Ikaw, bahala ka na sa buhay mo. Wala na akong pakialam sa'yo. Halika na. Hello? Sino to? Hello, Becca. Ay, sir, sorry! Hindi ko po kayo nabusesan. Gusto ko lang sana tanungin kung baka may number ka ni Ana Sandra na hindi niya in-off. Kailangan ko lang talaga siya makausap. Ay, sir, sorry. Isa lang po talaga yung number nun. Isa lang po yung cellphone niya. O sige, ganito na lang. Ituro mo na lang sa akin kung paano pumunta sa bahay niya. Dadalawin ko na lang siya. At least sa ganun, makikilala ko na rin yung parents niya. Kahit galit pa sa akin. I just really need to see her. Naku, sir, sigurado po ba kayo? Baka lang po maligaw kayo papunta sa bahay nila. Okay lang po ba? Oo, okay lang yan. Walang problema. The number you have reached is not in service at this time, and there is no new number.
Bahala na. Ana Sandra! 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 Sino ka? Ba't ka pumasok dito? Anong kailangan mo? Kayo po yung nanay ni Ana Sandra? Oo. Ako nga. Good evening po. Ako po si William. Ako po yung boss niya sa Surgery Center. Kilalang kilala kita. Paano hindi ko makikilala? Ang taong sumisira sa relasyon namin mag-anak. I'm sorry po kung ano man ang gulong nagawa ko. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Ba't ka nandito? Kailangan ko lang po sana kausapin si Ana Sandra. Importante lang ho. Pasensya na ho kung gabi na po, pero nahihirapan lang ako sa paghahanap dito. At may narinig kasi ako maingay, kaya pumasok. Hindi mo siya pwedeng makausap. Bawal ka sa buhay ng anak ko. Kaya umalis ka na. Importante po sa akin na makausap ko yung anak niyo. Mag-uusap lang po kami tungkol sa amin. Wala nang kayo. At huwag ka nang babalik dito. At hindi na rin kailangan ng anak ko ang trabaho dyan sa beauty center ninyo. Umalis ka na! Umalis ka na sabi! Layas! Ano ba talagang ginawa ng Ana Sandra na yan kay William? Maybe kinulam niyang anak niyo? Baka ginayuma niya? Gosh naman, Lorraine. Ken, hindi man ako linabas ni Ana Sandra, pero I'm sure alam niya na dumating ako. Ganon siya katakot sa magulang niya? Nawirduhan rin ako dun sa baboy sa kanila. Kaming masusunod sa buhay mo dahil hindi ka normal. Wala na kayong karapatan sa akin. Dahil nasa edad na ako. Wala! 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 Bastos ka! Bastos ka! Shota na yung mayamang boss. Pabayaan mo na yan. Hoy, hindi siya basta kung sinong babae lang. Mahal na mahal ko. So, Carlos, hindi pa bumabalik ang anak natin. Saan kaya siya magiging awok? Umalis ka na, William! Umalis ka na! Anong tinatakbuhan mo? Hindi mo alam kung anong makikita mo. Ana Sandra, anong sinasabi mo? Sige, pagmasdan mo ako! Tinan mo kung anong klaseng halimaw ako!